Oh, Joel, magpahinga ka na muna. May dala akong pagkain dito. Mamaya mo na lang ipagpatuloy ang paggagapas ng mga damo. Sige po, Ninong. Sa susunod na linggo makakapagsimula na po tayo ng pagtatanim ng mais dito. Pinalad tayo sa nakarang-ani natin. Sana ganoon din po sa susunod. Ay, sana nga iho. Oh, itong pinggan. Kumain ka ng marami habang mainit pa yung sinigang na bangus. Tamang-tama, gutom na po ako. Sa akin na tong ulo, ha? Sa'yo na yung 2 hiwa. Magpakabusog ka dahil marami-rami pa tayong gagawin. 15 taon ng byudo si Mang Lucio. At ang nag-iisa nitong anak na si Daniel ay nag-aaral sa bayan bilang doktor. Kaya't ang binatang si Joel ang madalas nakasama nito na kanyang inaanak. May malapad itong lupain sa baryo. Kaya't ang ibang lupa ay pinarerentahan nito sa ibang magsasaka. Napansin nilang papalapit si Troy sa kanilang kinaroroonan na pamangkin ni Mang Lucio. Oh, Chong! Baka naman meron ka na may papahiram sa akin dyan. Kailangan ko lang talaga ng pera sa ngayon eh. Naku, Troy. Alam mo naman pinaiikot ko lang ang perang kinikita ko sa ani. At saka kakapadala ko lang ng pera sa pinsan mo. Dahil bayaran na naman sa eskwelahan. Sus! Ang dami mo pang pasakali. Ang damot mo naman, Chong. Minsan lang ayaw ko lang hihiram sa iyo eh. Babayaran naman kita. Aga-aga, amoy alak ka na. Ito ang 200 mo. Ito na. Yan lang ang pera ko eh. 200? Kulang to. Dagdagan mo naman. Sa laki ng lupa na pinapaupahan mo, hindi ako naniniwala na wala kang tinaming pera. Sus, Mariosep, kang bata ka. Akala mo'y nagpapala ako ng pera? Magtrabaho ka para may pantustos ka sa mga pangangailangan mo. Hindi yung puro alak yung inaatupag mo. Ang dami mo pa sinasabi. Kung ayaw mo akong pautangin, duwag! Ang damot mo! Di ka na naawa sa mahihirap na pamilya mo! Galit na kinuha ng lalaki ang 200 sa kamay ng kanyang tiyuhin. Pagewang-gewang pa itong lumalakad dahil sa kalasingan. Napapailing na lamang si Mang Lucio sa kakapalan ng mukha ng kanyang pamangkin. Kilalang basagulero at lasinggero sa baryo. Sana hindi niyo na lang po siya binigyan ng pera. Ipang-iinom lang niya yun eh. Hindi yan titigil hanggat hindi na pagbibigyan. Palibasa nagmana sa ama niyang puro bisyong inaatupag kesa magbanat ng buto. Pinag-aaral ng maayos pero pagbubulak-bulang ginawa noon, hindi rin tumutulong sa bukid. Tapos na maghatian sa lupa, siya pa itong may ganang magalit kung bakit maliit na bahagi ng lupa ang napunta sa kanya. Ang malawak na lupa ay napagmamay-ari ko ngayon ay dugot pawis ang pinuhunan naming mag-asawa. Maliit lang ito dati, ngunit dahil sa sipag at tiyaga, kaya lumawak at napaparentahan ko na. Pasalamat nga yang si Troy dahil ang lupang tinitirhan nila ngayon binigay ko sa kanila. Kahit na ibinenta na yon ng kanyang ama sa akin. Sa magkakapatid, iba-iba talaga ang ugali. Yan ang resulta kung hindi nakikinig sa mga nakatatanda. Yang ama ni Troy ay bunso naming kapatid. Kaya't hindi ganong naghirap dahil kaming 4 ang siyang kayod kalabaw sa bukid upang makapag-aral siya. Kaso nga lang imbis na sa matrikula mapupunta ang perang binibigay sa kanya, sa inuman naman ang bagsak. Kaya hindi nakapagtapos sa pag-aaral at hindi rin maaasahan sa bukid. Ayun, hingi na lang ng hingi. Kung hindi ka magbibigay, ikaw pa itong masama. Namatay lang si Mario na katamaran ng pinamana sa mga anak. Inaanak ni Mang Lucio si Joel sa matalik na kaibigan nitong si Manuela. Ang mag-amang siyang pinagkakatiwalaan nito sa maisan at palayan. May bigasan din ito sa palengke. At ang nagbabantay ay ang 2 kapatid ni Joel na sina Mira at Julia. Pamilya na ang turing ni Mang Lucio sa kanila dahil maaasahan niya mga ito sa mga gawain, lalo na pagdating sa pera. Hapon nakasalubong ni na Mang Lucio sina Troy at ang mga barkada nito habang nag-iinuman sa lilim ng punong kahoy. Uy! Narito na pala ang galante kong Joel. Chong!
Baka naman pwede makahingi ng pandagdag sa pulutan at alak. Ay nako, matulog ka na, Troy. Kaninang umaga ka palasing eh. Sinisira mo lang ang katawan mo sa kakainom ng alak. Paminsan-minsan lang naman eh. Sige na, Chong. Kulang ang 200 na binigay mo kanina eh. Wala na akong pera dito. Mauna na kami. Matulog na kayo kapag naubos nyo na yan. Ang damot-damot. Kala mo naman mauubos ang pera niya. Tayo na, Joel. Hindi na sinagot ni Mang Lucio ang pamangkin dahil alam niya magkakasagutan lamang sila. Naririnig pa nilang malakas na tumatawa si Troy, ngunit matalim itong nakatitig sa kanila habang lumalakad sila palayo. Napalingon ang binata sa lalaki at napansin niyang matalim na tingin ito sa matanda. Ninong, mag-iingat po kayo palagi ha. Alam niyo naman kung gaano kabasagulero yung pamangkin niyo eh. Baka pag-isipan kayo ng masama. Ay, naku. Yun ang hindi niya gagawin. Dahil hindi ko siya uurungan. Kahit matanda na ako'y malakas pa rin ako upang lumaban sa kanya. Huwag lang siyang magkakamali. Sasama po pala ako sa bahay niyo, Ninong. Naiwan ko kasi doon kahapon ang itak ni tatay eh. Ay, sige. Ikunin mo na rin yung isang langka. Hinog na yun eh. Sige po. Tsak na matutuwa si nanay. Matapos na makuha ang langka na naroon sa puno, ay agad nang nagpaalam si Joel kay Mang Lucio. Nagulat pa siya nang pagbukas niya ng gate ay bumungad sa kanyang harapan si Troy na nooy may bitbit pang bote ng alak. Ba, sa'yo pala binigay ng Joey ko yung langka na yan? Kahapon ko pa yan hinihingi. Ha? Ba't talaga nagagawa ng sip-sip? Sige Troy, uwi na ako. Teka lang! Ano ba ang pinakain mo sa chewing ko? Ha? Bakit gano'n na lamang ang pagmamalasakit niya sa'yo at sa pamilya mo? Parang lahat na lang binibigay niya sa inyo eh. Samantalang kami nakadugo niya, hindi man lang niya na pamumudmura ng pera. Turuan mo nga ako, ha? Kung paano mo siya nudo. Hoy, Troy! Magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Hindi ko inuutos si Ninong. Isa pa, ang lahat ng perang natatanggap namin, sweldo mula sa aming pinagtatrabahuhan. Hindi lang kami basta-basta nangihingi katulad mo. Tumulong ka kasi sa sakahan para magkapera ka. Hindi yung pinagkakainteresan mo ang pera ng iba. Banta ba mong damo ka? Susuntukin na sana niya si Joel, ngunit nakailag ang binata. Dahil sa kalasingan, ay si Troy pa mismo ang napasubsob sa lupa. Ilang sandali nakatulog ito at hindi na muling nakabili sa tindahan. Ay nako, sa kalsada na nakatulog. Wala talagang pakinabang lalaking to. Oh, ano nangyari dito? Ayan po si Troy. Bumagsak dahil sa kalasingan. Nagsiuwian na nga mga kainuman niya pero siya sa tindahan pampunta dalang bote. Pambihirang bata ito. Ako na lang po ang tatawag sa kapatid niya. Hindi na talaga magbabago ang batang ito. Sakit ng ulo ang dulot nito sa kanyang asawa eh. Ang mahirap ay gagayahin din siya ng mga anak niya. Ay, wag naman sana. Ilang sandali dumating sina Joel kasama ang 2 nakababatang kapatid ni Troy. Pinagtulungan siyang buhatin ng mga ito upang iuwi sa kanilang bahay. Araw-araw na lang na nilikha ng Diyos, lasing ang batang yan. Hindi na talaga nadala na muntik na siyang masagasaan noon dahil sa kalasingan. Gusto pa nga akong suntukin eh. Kaso nga lang nailagan ko po siya. Nagalit dahil hinihingi daw niya itong langka sa inyo. Pero ayaw niya raw pong ibigay sa kanya. Siya na nga ang kumuha ng 2 bunga ng walang pasabi. Gusto talagang kunin lahat. Muling nagpaalam si Joel kay Mang Lucio at umuwi ng kanilang bahay bitbit ang langka na ibinigay nito sa kanya. Inabukasan, bigay lang tawa ng binata na mapadaan sa bahay ni Troy. Nagkataon na may kinukuha ito sa labas ng bahay at napansin ni Joel na may dahon na nakatapal sa noo nito. Nabukulan ito dahil sa tumama ang ulo nito sa bato nang matumba sa lupa. Anong tinitingin-tingin mo, ha? Gusto mo dukutin ko yung mga mata mo? Wala. Dumadaan lang eh. Ang aga-aga mainit yung ulo mo. Wala kang pakialam. Hala, lumayas ka sa harapan ko.
Basagin ko pa yung pagmumukha mong ulol ka eh. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad ng binata dahil tila ba'y nasaniba na naman ng masamang espiritu ng alak si Troy. Maging ang mga mata nito'y nagka-black eye dahil hindi alam kung saan nabunggo sa sobrang kalasingan. Loko-loko talaga yung lalaking yun. Bigla na lang magagalit. Kulang na lang may lumabas na apoy sa ilong at tenga niya. Iho, may tubig ka ba riyan? Kahapon pa kasi ako naglalakad. Wala man lang ako mapagkunan ng tubig eh. Manang, sandali. Ikukuha lang kita. Nandun po sa kamalig. Salamat, Iho. At pasensya na sa abala, ha? Sumunod po kayo sa akin, Manang. Agad na isinali ni Joel ang tubig sa baso. Dali-daling nilagok yun ng matandang babae. Ngunit kinuha pa nito ang pitsel at muling uminom. Bilang pasasalamat ay binigyan siya nito ng langis na may sangkap ng halamang gamot. Ito palang langis, Iho. Makakatulong ito para sa pananakit ng iyong katawan. Ipahid mo yan, tsak, maiibsan ang pagod mo. Salamat po, Manang. Siya, mauna na ako ha. Malayo pa kasi ang pupuntahan ko. Salamat sa tubig, Iho. Mag-iingat po kayo. Ang talim naman kung makatingin ng matandang to. Mukhang pagod nga dahil namumula na ang mga mata niya. Hindi pa siguro siya nakakatulog. Tumalikod na ang matanda at agad na ang umalis. Uminom na rin ang tubig si Joel na isinali niya mula sa pitsela. Tila ba'y may madulas na likido siyang naramdaman mula sa kanyang lalamunan. Tinignan niya ang tubig, ngunit malinaw naman yun. Naku, mukhang uhubuhin yata ako . May plema nang namumusa lalamunan ko. Makapagpahid nga ng langis na ito. Medyo hindi magandang amoy . Pero ang sarap sa balat ng anghang nito. Napangisi ang matandang babae nang makitang ginagamit na ng binata ang langis na ibinigay nito. Saglit na napatingin si Joel sa matandang babae at napansin niyang muli itong napalingon sa kanya. Ngayon ko lang siya nakita rito . Malinis naman ang kanyang damit. Kaso nga lang napaka-misteryoso ang itsura at nakakatakot kung makatingin. Hindi kaya siya isang... Iho, mabutit nandito ka na. Maya-maya ay dadating na mga abono natin. Teka, ano ba yung naamoy kong manghang pero parang mapanghe? Ito pong langis na ibinigay sa akin ni Manang. Gamot daw po sa sakit ng katawan at iba pang karamdaman. Ay naku, itago mo na nga yan. Kahit po medyo mabahong amoy, ang sarap po sa balat pag pinahid. Gusto niyo pong subukan, Ninong? Ay, wag na. Ikaw na lang. May pambanyos ako sa bahay. Ilang sandali bumalik si Tandang Nokring sa kamalig nang makita nito si Lucio. Napapangisi pa ito, kaya't lumalabas ang maitim at iilang piraso nitong ngipin. Nakikilala kita. Ikaw yung lalaking nagbigay sa akin ng pagkain nung nakaraang araw. Baka naman may pagkain ka riyan. Ikaw na naman. Ang sabi mo pupunta ka ng kabilang bundok. Parang pabalik-balik ka lamang rito eh. Ay, oo. Doon naman talaga ang punta ko. Kaso nga lang nagugutom ako. Kaya naghahanap ako ng pwedeng mahinga ng pagkain. Mabuti ga nagkita ulit tayo. Uy, itong saging na saba, sa'yo na. Umalis ka na para hindi ka gabihin sa pupuntahan mo. Salamat. At ikaw naman, Iho. Gamitin mo yung langis na ibinigay ko. Makakatulong yan sa'yo sa kapahamakan at makapagbibigayan ng lakas. Siya, maiwan ko na kayo. Ninong, magkakilala po kayo? Mga matatanda lang ang nakakakilala sa kanya. Haka-haka noon na anak siya ni Aling Pilita na tinaguri ang aswang sa kabilang baryo. Maging dito sa ating baryo kinatatakutan sila noon. Isip bata yang si Lokring. Nang mamatay ang kanyang ina, naging palaboy na. Wala pa namang nakakita sa kanya na naging aswang siya o may pinatay. Ngunit sinasabi noon ang karamihan na hindi malayo na sa kanya pinamana ng kanyang ina ang pagiging aswang. Hoy! Naririnig ko usapan niyo!
Sino nagsabing aswang ako, ha? Hindi ko nga maanguya-nguya itong saging Laman pa kaya ng tao. Tigil-tigilan niyo ako sa pamimintang ninyo sa akin, ha? Hala, nasa labas pa pala siya ng kamalig. Patay tayo. Narinig niya sinabi mo, Ninong. Lumabas ng kamalig si Joel at hinarap ang matandang babae. Nanoy inis na nagsasalita habang hirap sa pagkagat ng saging na saba. Tulungan mo nga akong balatan to, iho. Nakikita mo bang wala na akong ipin sa itaas? Paano pa ako makakakain ng tao kung aswang ako? Ay, oo nga po. Hindi naman po ako naniniwala sa mga sinasabi ng iba tungkol sa inyo ito na po yung 2 saging na nabalatan ko. Ayos na po ba yan? Ay, oo. Mabuti naman kung hindi ka naniniwala sa kanila. Yang matandang kasama mo, mabait naman sana. Kaso nga lang may pagkamatabilang dila. Pero ayos lang. Binigyan naman ako ng pagkain, kaya patatawarin ko na lang siya. Sige po, Manang. Hindi pa po ba kaya alis? Tinataboy mo na ba ako? Parang nagmamadali ka yata. Ay, kasi sabi niyo po kanina aalis na kayo Pero nandito pa rin po kayo. Baka naman may idadagdag ka pang pagkain. Kulang kasi tong isang sipi ng saging. Ang layo-layo ng pupuntahan ko, iho. Yan lang po kasing natirang pagkain dito Meron po akong 20 pesos dito. Sa'yo na po. Bumili na lang po kayo ng tinapay sa tindahan. O sige, akin na yan. Pero iho, sekreto lang natin to, ha. Yung langis na ibinigay ko, makakatulong yan sa'yo mula sa mga taong masasama. Inilapit pa ng matanda ang mukha nito sa binata at seryosong nagsasalita. Naaamoy pa ng binatang mabahong hininga nito, sanhi ng bulok nitong ngipin. Opo, sige na po. Umalis na po kayo, baka abutin pa po kayo ng dilim sa pupuntahan nyo. O siya, aalis na. Pareho lang kayo ng matandang kasama mo na gusto na akong palayasin. Basta, dadaan ako ulit dito. Sana naman masarap ng pagkain na ibibigay nyo, ha? Ay, pambihira. Hihingi na nga lang mapili pa. Oh, nandyan na pala ang tatay mo, dala mga abono. Bukas tutulungan ko po siya sa pag-aabono ng mga palay. Tatapusin ko na po ang paglilinis dito sa maisan ngayong araw. Ay siya, ipasok nyo na lang dito sa kamalig. Mabuti at maaga siyang dumating. Paubos na naman ang stock ng abonong ginagamit natin. Ipinasok ni Joel ang mga abono sa kamalig na inatid ng kanyang ama sakay ng tricycle. Tagaktak ang kanyang pawis at nakakaramdam ng init sa kanyang lalamunan at sikmura. Ano ba itong nararamdaman ko? Mahangin naman ang paligid, pero bakit ang init ng pakiramdam ko? Oh, Joel, bakit namumulay ang mukha mo? Kung pagod kayo, magpahinga ka na muna. Hindi po, Ninong. Kulang lang po siguro ko sa tubig. Nakapag-almusal ka na ba? Mamaya himatayin ka sa gutom. Opo, may baon din naman po akong pagkain dyan. Medyo nainit lang po ako ngayon. 3 sako pa lamang ng abono ang kanyang binuhat ay nakaramdam na kaagad siya ng pagkahilo. Kaya't saglit siyang umupo sa lilim ng kahoy at pinaypayan ang sarili gamit ang sombrero na gawa sa pandana. Ilang sandali uminom siya ng tubig at naubos niya ang laman ng pitsela. Unti-unting bumuti ang kanyang pakiramdam at nagsimula ng maglinis ng maisan. Kinagabihan, tila kumulo na naman ang kanyang sikmura. Animoy hinahalo kayo na, kaya't kinuha niya ang bote ng langis at ipinahid sa kanyang tiyan. Aray, parang kinakabagan yata ako. Sana naman umepekto tong langis na matanda na gamot para makautot ako. O anak, bakit ganyan ang mukha mo? Tsaka tingnan mo, tagaktak yung pawis mo. Masakit kasi ang tiyan ko na Kaya ito, pinahiran ko ng langis. Maanghang to. Kaya siguro mamaya mawawala din ang nararamdaman kong sakit. Ano ba ang kinain mo kanina, ha? Baka hindi ka natunawan. Adobong kangkong po ang ulam ko kaninang pananghalian. Ay naku, kaya naman pala. Sandali at ipagtitimpla kita ng tsaa para makadighay ka.
Salamat, Bunay. Iniabot ni Aling Perlang mainit na tsaa kay Joel. Agad niya itong ininom kahit napakainit pa nito. Ilang sandali dumighay siya at napakabaho ng amoy ng hangin na lumabas sa kanyang bibig. Ano ba yan, anak? Amoy bulok na itlog ang hininga mo. Dighay ang ginawa mo, pero amoy utot. Medyo nawala pong sakit ng tiyan ko, Nay. Pero yung mga kalamnan ko, ramdam kong umiinit. Ganyan talaga kapag bugbog ang katawan sa trabaho. Bukas wag ka na munang pumanik ng bukid. Si Totoy na lang ang sasama sa tatay mo sa pag-aabono. Magpahinga ka na muna rito sa bahay, ha? Mamaya mapano ka pa ron eh. Sige po, Nay. Matulog ka na. Samantala, napapangisi si Aling Lokring habang ginagala ang paningin sa kagubatan. Umuusal siya ng mga kataga habang tumatawa na mag-isa. Sa gabing ito, magsisimula na ang lakas na nananalaytay sa kanyang katawan at ang pagtubo ng binhi na napunla sa loob ng binata. Nararamdaman ko ang kanyang enerhiya. Magiging ganap na rin siyang aswang sa kabilugan ng buwan. Makakatulong din sa kanya sa panganib na nagbabadya sa kanyang paligid. Hoy, babae! Bakit ka nagtatago dyan sa gubat? Ang magandang babaeng na katulad mo, hindi dapat tinatabunan ng mga daon? At sino naman itong lalaking ito? Siya pa lang ang tumawag sa akin na maganda, ha? Umarap ka nga sa akin. Alam mo bang mahilig ako sa mga babaeng mahaba ang buhok at maganda, ha? Hoy! Ibitiwan mo nga ako! Aray! Aray! Lumayo ka sa akin! Makibot ka ba, ha? Bakit nandito ka sa dilim? Siguro sinusundan mo ako, no? Hoy, lalaki! Hindi kita sinusundan. Kanina pa ako nandito at nagpapahinga, ano? Ang baho mo! Umayos ka nga sa harapan ko! Nandilat ang mga mata ni Troy nang maaninang kulubot na mukha ni Tandang Lokring nang humarap ito. Dahil sa kalasingan ni napagkamalan niya itong magandang babae. Mahaba ang mayabong na buhok nito at kulay itim sa kabila ng katandaan nito. Ay, demonyo na nagkatawan daw! Bulisit ka! Kapag nakatalikod, parang biren. Kung nakaharap, mukhang sigbin. Ikaw itong lumapit at yumakap sa akin eh. Manyakis kang lalaki ka. Ambisyosa ka. Hindi kita pinagnanasaan. Sa pangit mong yan. Bakit mo ako niyakap kung wala kang intensyon sa akin? Salbahe kang damuho ka, ah. Hala, layas! Lumayas ka sa harapan ko! Aray! Sakit! Tama na yung pagkakambas mo sa akin! Pagnanasaan mo pa ako, ha? Salbahe ka! Isusumbong kita kay nanay! Sa tanda mong yan? Buhay pa nanay mo? Siguro kalansay na yun! Andun siya sa puntod niya! Isusumbong kita kapag nakabisita ako sa kanya! Walang hiya kang lalaki ka! Diyan ka na nga! Pangit na baliw pa! Animoy nahimasmasan si Troy sa kanyang kalasingan nang makita ang kulubot na mukha ni Lokring na inakala niyang babaeng maganda. Tila naduduwal pa siya dahil muntik na nitong mahalikan ang matanda. Kumaripas ito ng takbo palayo hanggang sa napahinto siya sa bahay ng kanyang tiyuhin. Ay, buwisit na matandang yun. Ala talaga magandang dilag dahil sa mahaba at kumikintab pa niyang buhok. Nabudol ako ron Teka, mukhang may hihiraman na naman ako ng pera. Gabi na may grasya pang dumadating. Nang makalis ang taong dala ang 10 sako ng bigas sakay ng jeep, ay dali-daling pinuntahan ni Troy ang tiyuhin bago pa man ito na isara ang gate. Chong! Baka naman meron ka na dyan. Pambili lang ng ulam bukas. Ikaw talaga, Troy. Wala ka ng patawad. Bantay sa lakay ka talaga.
Alam mo naman pambayad ko pa to sa abonong inutang ko. Tumulong ka kaya sa palayan nang sa ganon hindi ka na humihingi sa akin. Bigyan mo na lang kasi ang kutsong. Alam mo naman, sumasakit ang katawan ko sa trabahong bukid Wala akong maibibigay sa iyo, Troy. Namimihasa ka na Tsaka ang laki ng katawan mo. Sayang naman kung hindi mo yan gagamitin sa pagtatrabaho. Maawa ka naman sa asawa at mga anak mo. Ikaw ang maawa, Chong. Ang dami mong pera. Pero hindi mo man lang kami magawang bigyan. Palibhasa, mapagmataas ka. Abay, ikaw patong galit. Samantalang ikaw itong batugan. Ang perang natanggap ko ngayon ay may pinaglalaan ng mga bayarin. Palibhasa, umaasa ka lang sa binibigay sa'yo. Ang inutang mo nga sa akin na 2,000 noong isang buwan, hindi mo naman binayaran. Ngayon, mangungutang ka na naman. Ginawa mo na akong bangko. Parang may pinapatago ka sa akin kapag nangihingi ka. Madamot ka talagang matanda ka. Matapobre ka. May araw ka rin. Malis ka na nga rito. Magbanat ka ng buto kung gusto mo magkapera. Kayo na nga tong tinutulungan. Sa akin pa kayo galit. Ang gusto mo ay ibigay kagad ang lahat ng hinihingi mo. Dahil sa pagkayamot ay sinarado ni Mang Lucio ang gate at tinalikuran ng bastos niyang pamangkin. Kuyumang kamao ni Troya habang timbagang napatingala sa bahay ng tiyuhin. Pagsisisihan mo ang ginawa mong to sa akin, matanda ka. Kala mo kung sino ka na, ha? Pues, hindi mo na mapakikinabangal ang kayamanan mo dahil mapapasakin na ang pera mo, tanda! Umuwi si Troy ng bahay at nadatnan nito ang asawa na nag-iimpake ng mga gamit. Hindi na nakayanan ng asawa nito ang katamaran ng lalaki at puro paglalasing na lamang ang inaatupag. Imbis na ito ang magtrabaho, ang asawa pa nito nagkakandakuba sa paghahanap buhay. Bit-bit nito ang anak sakay ng tricycle at tuluyan ang iniwan si Troy. Kinabukasan, kahit medyo masama ang pakiramdam ay pumunta ng palayan si Joel. Kahit na nakainom na ng gamot para sa sakit ng katawan, ay hindi pa rin ito umiepekto. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo, iyo? Magpahinga ka na lang muna. Nandito naman ang tatay at kapatid mo. Masalo pong sumasakit ang katawan ko kung nandun lang po ako sa bahay na nakahiga Kaya ka naman po magtrabaho, Ninong. Basta kapag nakaramdam ka ng pagod, magpahinga ka. Huwag mong pilitin ang sarili mo, baka lumala pa yung nararamdaman mo. Si Troy yun Bakit ang sama ng tingin niya sa atin? Hayaan mo na ang batang yan. Walang hiya at bastos. Nagkasagutan kami kagabi. Ako pa ang pinalalabas na masama, gayong siya na nga itong humihingi ng pera. Basta Ninong, mag-iingat po kayo. Siraulo po yung pamangkin niyong yan Huwag lang talaga siya magkakamali dahil hindi ako magdadalawang isip na labanan siya. Hindi sa lahat ng oras ay mapagbibigyan ko sila gayong hindi naman sila nagsusumikap. Ako pa ang pinalalabas nilang masama sa kwento nila sa ibang tao. Kahit ano pong gawin nilang paninira sa inyo, hindi naman sila pinaniniwalaan ng mga tao Matapos mag-abono ng mga pananim ay sumama si Joel kay Mang Lucio sa bahay nito. Sapagkat ihahanda pa nila mga sako ng bigas na dadalhin sa bayan kinabukasan. Dahil sa pagod ay nakatulog ang binata sa bodega nang hindi niya namamalayan. Napabalikwasan ng bangon ng marinig ang garalgal na boses ni Mang Lucio. Sumilip siya sa pintuan ng bodega at naninaw niyang may 5 kalalakihang naroon habang may bitbit na patalima at binubugbog si Mang Lucio. Bagamat naging pamilyar ang boses ng 2 lalaki sa kanyang pandinig, nakatakip ng tela ang mukha ng mga ito upang hindi sila makilala. Hoy, tanda! Ibigay mo sa amin yung pera! Sa lawak ng lupain at dami na sakang pinarerenta mo, natitiyak ko marami ka nang naimbak na pera. Wala akong pera rito, mga Ginoo. Sa katunayan naibayad ko na sa abono na inutang ko rin. Sinungaling! Alam mo,
Hindi ako magdadalawang isip na gilitan ka ng leeg kung magmamatigas ka. Nawawala ang respeto ko sa mga taong madamot. Ito lang 5,000. Yan lang ang nasa bulsa ko. Yan lang talaga ang perang meron ako. Sinungaling! Tinadyakan ng lalaki si Mang Lucio ng paulit-ulit hanggang sa masubsob ito sa sahig. Sementado ang bahay, kaya't kahit magsisisigaw man, hindi masyadong madidinig sa labas ang tinig. Malayo rin ang pagitan ng mga kabahayan. Sinasaktan nila si Ninong. Kailangan kong gumawa ng paraan upang iligtas siya mula sa mga taong yun. Pero makikita nila ako kapag lumabas ako rito sa buteka. Pakiusap, tama na. Aray, hindi kami titigil sa pananakit sa'yo kung hindi mo sasabihin kung saan mo nilagay ang pera. Gusto mo talagang manghiram ng mukha sa aso, ha? Kahit halugugin niyo man ang buong bahay, wala kayong makukuha dahil ipinambayad ko na rin yun sa mga utang at pinasweldo sa mga tauhan ko. Kung gusto ninyo, yung mga bigas na lang ang kunin nyo at ibenta upang magkapera kayo. Pera ang kailangan namin hindi bigas. Papahirapan mo pa talaga kami? Boses ni Troy ang nadidinig ko sa tuwing magsasalita ang lalaking yan. Ayun, may lubid. Maaari kong gamitin yung laban sa kanila. Mga hayop sila. Tama na. Tama na. Bugbog sarado aabutin mo kung di ka magsasalita kung nasan ang pera mo. Hinalughog ng kasamahan nitong lalaki ang buong bahay. May natagpuan silang 5,000 sa ibabaw ng aparadora. Sahod pa sana yun ni Joel. Umahalakhak ang mga lalaki ng paghati-hatian ng mga ito ang pera at muling naghanap na maaaring makuha sa bahay. Hindi na mapigilan ni Joel ang sarili na lumabas ng bodega nang makitang sumusuka na ng dugo ang matandang lalaki. Hinampas niya ng lubid ang lalaking bumubugbog kay Mang Lucio, dahilan para tamaan ito sa mukha. Aray! Aba, nandiyan ka pala, bata! Mga walang hiya kayo! Mananagot kayo sa lagid ng batas sa ginawa ninyo kay Ninong! Mga magnanakaw! Mananagot? Kung makakapagsumbong ka pa. Bakit? Sa tingin mo, hayaan naming makalabas kayo ng buhay dito sa bahay? Mga hayop kayo! Magdasal ka na lang, bata, dahil hinihintay ka na ni kamatayan. Pakiusap, wag nyo na siyang idamay pa. Kunin nyo na lang ang lahat ng kailangan nyo. Malaking pagkakamali niya na lumabas pa siya sa lungga kung saan siya nagtatago. Hinayupa ka! Gusto mo magkapera, pero sa maruming paraan. Ang laki ng mga katawan nyo. Magtrabaho kayo! Ang tapang mo naman. Gusto mo bang putulin ko yung dila mo? Pwe! Ang dila mong dapat putulin! Maging ang mga kamay nyo walang silbi! Pinapainit mo talaga ulo ko, bata. Bukas na bukas, lalangawin ka na. Inambaan itong sasaksakin si Joel. Ngunit pinulupot ng binata ang lubid sa leeg nito at biglang gumulong. Kaya't nabuwal ang lalaki ng masakal ito ng lubid. Tinanggal ni Joel ang telang nakatakip sa mukha nito. Kaya't nakilala niyang si Troy ang lalaking magnanakaw. Tulungan niyo ako, mga inutil! Ikaw lang pala? Nasisiguro kung mga kainuman mo mga kasama mong to. Hindi ka makakatakas! Papatayin kita! Pagbabayaran mong ginawa mong to kay Ninong. Traidor kang batugan ka! Sinugod ng dalawang kasamahan nito si Joel. Dahilan para mabitiwan ng binata ang lubid na siyang pinulupot sa leeg ni Troy. Sinaksak siya ng isang lalaki sa dibdib, kaya't pumalahaw siya sa sakit. Muli siyang sinaksak ng lalaki sa tagiliran at sa pangatlong pagkakataon ay inambahan na naman siyang sasaksakin ni Troy. Bagamat naghihingalo, buong lakas na bumangon si Mang Lucio at itinulak si Troy. Ngunit nahagip ng matalim na itak ang leeg nito. Dahilan para sumirit ang dugo at pasinok-sinok itong bumulagta sa sahig. Wala kang kadaladalang matanda ka, ha? Dahil sa pagiging madamot mo, yan ang napala mo.
Ninong! Troy, demonyo ka! Kahit anong sabihin mo, tanda, wala akong pakialam. Mapapasami ng bahay mo dahil susunod ko ang anak mong si Daniela. Traitor. Walang hiya ka, Troy. Kampun ka nga ng demonyo. Sarili mong tiyuhin. Nagawa mong patayin. Wala akong pakialam kung tiyuhin ko man siya. Dahil sa pagiging makasarili niya, nararapat lang yan sa kanya. At ikaw ang susunod kong papatayin. Kahit patayin mo man ako, walang bao na hindi umaalingasaw. Kagaya ng bunganga mo. Kahit na naghihingalo ka na, matapang ka pa rin. Huwag kang mag-alala. Maya-maya lang, makakasama mo na sina Chong at kamatayan. Hindi ka patatahimikin ang konsensya mo. Mananagot kayong lahat. At paano naman nila malalaman? Wala nga tumulong sa inyo rito, di ba? Ang tanga mo naman, bata! Sinabunutan ni Troy si Joel at pangising inilapat ang patalim nito sa leeg ng binata. Ngunit bigla nitong binitiwan si Joel nang mapansin na nag-iba ang itsura nito. Biglang namulat na nilisik ang mga matang nakatitig sa kanya at tila ba'y tinubuan ng itim na balahibo ang mukha nito. Ano nangyari sa mukha mo? Ngayon pa lang ay minumuto ka na ng konsensya mo. Patayin niyo siya! Parang naging halimaw itsura niya. Mamaya tayo pa ang patayin niyan! Maging si Joel ay nagtataka sa pag-init ng kanyang katawan. Kahit nanghihina man dahil sa malalalim na sugat na kanyang natamo, ay pilit siyang tumayo at itinulak ang mga kalalakihan na gustong pumatay sa kanya. Tumakbo siya patungong bintana at doon lumabas at tumakas. Habulin niyo siya! Hindi makakalayo yun dahil sa mga sugat niya! Aray, ang sakit ng mga sugat ko. Parang hindi ko na kaya tumakbo pa. Ayun siya! Pumasok sa kakawiyan! Huwag niyo siya kaya makalayo! Hindi niya tayo pwedeng isumbong! Hinihingal na tumakbo si Joel at pilit na tinatakasan ng mga kalalakihang humahabol sa kanya. Hanggang sa bigla siyang matisod at mawala ng malaya. Hinanap siya ni Troy, ngunit hindi na siya nakita ng mga ito. Ay, ano ba yan? Natutulog ang tao nangiistorbo ka naman sino ka ba ang bigat mo Aray! Aray! Umalis ka nga! Nakapanilokring ang malapot na dugo na umaagos mula sa katawan ng binata. Kaya't hinila niya ito upang ilapag sa tanahiban. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay nakilala niya ang binatang si Joel na madalas niyang hingian ng pagkain. Kaya't ginamot kaagad nito ang malalim na sugat ng binata. Kinabukasan, nagising si Joel na masakit ang katawan. Nagulat siya nang makita si Lukring na naroon sa kanyang tabi na tinatapalan ng dahon ng sugat niya sa dibdib. Kamatayan? Ikaw na ba yan? Sinong kamatayan? Ako to! Si Lukring! Lukring? Ibig sabihin buhay pa ako? Bakit? Gusto mo ba na mamatay na? Ay huwag ka muna magpupumilit na bumangon. Malalim ang natamo mong sugat, hay. Kailangan ko pa yung gamutin. Ray, ang sakit ng dibdib at tagiliran ko. Mabuti na lang at natagpuan kita. Kung hindi, namatay ka na. Eto inumin mong tubig. Ano ba to? Ang baho naman. Pwede mo naman sigurong hugasan ang lalagyan mo. Ang dumi. Huwag ka nang maarte. Malinis naman yan tubig. Nakuha ko mula yan sa kawayan dito sa gubat. Tsaka, yung basong yan, ipinamana pa sa akin ng nanay ko na ibinigay pa ng lola ko. Kaya huwag ka nang umarte pa dyan. Uminom ka na para lumakas ka. Nakita niyo ba yung mga lalaking humahabol sa akin? Hindi. Ikaw lang tong nang istorbo ng tulog ko. Pambihira ka. Bakit naman kasi gabi na'y gumagala ka pa sa gubat?
Kaya ka siguro pinagtripan ng mga may kagagawan yan sa'yo, ano? Hindi naman ako gumagala eh. Tumakas ako dahil gusto rin nila akong patayin. Kailangan kong bumalik sa baryo para panagutin ang mga taong pumatay kay Ninong Lucio at may kagagawan nito sa akin. Magpagaling at magpalakas ka muna. Hindi mo sila matatalo kung nangihina ka pa. Dumito ka na lang muna. Walang makakakita sa'yo rito. Ilang araw na natili si Joel sa gubat kasama si Tandang Lokring. Madalas siyang naiiwan sa kubo na ginawa ng matanda upang doon siya pansamantalang mamalagi. Dinadalan siya nito ng pagkain tuwing hapon o sumapit ang gabi kung kailan siya makakabalik sa naturang gubat. Kabilugan ng buwan. Tumayo siya mula sa pagkakahiga nang makaramdam ng pag-init ng katawan. Tila mapupunit ang kanyang balat. Napansin niyang tila ba'y tinutubuan siya ng itim na balahibo sa kanyang dibdib at humahaba ang kanyang tenga. Aray, anong nangyayari sa akin? Bakit parang humahaba ang tenga ko? Gising ka na pala. May dala akong papaya rito. Kumain ka na muna. Manang, ano pong nangyayari sa akin? Bakit tinutubuan ako ng makapalabalahibo sa katawan? At nag-iibang itsura ko. Kabilugan ng buwan ngayon, kaya ka nagkaganyan. Pero huwag ka mag-alala, naninibago ka lang. Ano pong nangyayari sa akin? Anong ginawa niyo? Hindi ko sinasadyang mayanggaw ka. Nainom mo ang tubig na nalawayan ko eh. Pasensya na ha. Sa sobrang uhaw ko talaga noon sa pitsil na ako uminom. Ano? Nayanggaw? Aswang ka nga. Oo, pero hindi ko sinasadya. Pambihira naman oh. Baka naman may paraan pa para maalis ang pagiging aswang ko. Wala na. Tuluyan na napunta sa katawan mo ang laway eh. Tsaka magpasalamat ka nga. Dahil sa pagyanggaw ko sa'yo, nabuhay ka pa. Dahil kung hindi, matagal ka nang naaagnas dahil sa lalim at dami ng saksak mo sa katawan. Paano na ako ngayon? Matatakot ang mga tao kapag nakita ko sa ganitong anyo. Isa pa, totoo ngang sinabi noon ni Ninong na aswang ka nga. Makukontrol mo naman ang sarili mo eh. Hindi lahat ng aswang kumakain ng laman ng tao. Kundi magkakaroon ka lang ng lakas. Malay mo. Yan pang makakatulong sa'yo upang matalo mo ang kalaban mo. Tsaka hayaan mo, mamaya lang babalik ka na rin sa normal. Ayoko maging aswang. Wala ka nang magagawa. Nariyan na yan eh. Tanggapin mo na lang na ganyan ka na. Wala nang nagawa si Joel kundi ang manatili ng ilang araw sa gubat upang magpagaling. Gusto niyang magpagamot sa albularyo, kaya't napagpasahan niyang umuwi sa kanilang bahay. Nadatnan niya ang kanyang inang si Perla sa kusina. Nay? Joel, anak, saan ka ba nanggaling bata ka? Ano nangyari sa'yo? Umupo ka rito. Sandali lang at isasara ko muna ang bintana at mga kurtina. Bakit naman? Ikaw ang suspect sa pagkamatay ng ninong mo. At pinaghahanap ka ngayon ng mga otoridad. Saan ka ba nagsusuot na bata ka ha? Bakit ganyan ang itsura mo? Suspect? Pati nga ako muntik ng patay ng mga magnanakaw na yun eh. Tignan niyo po itong dibdib at tagiliran ko. Silang sumaksak nito sa akin. Ikaw ang itinuturo na pumatay kay Lucio dahil ikaw ang huling nakita na kasama niya. Nawawala ang mga alahas niya. Sina Troy at ang mga kasama niya, sigurado ako. Ang tarantado ngang yun ang nagturo sa iyo eh. Kailangan ko muna magtago, Nay. Gayong akong pinagbibintangan ng mga otoridad. May araw din sa akin ang Troy na yun at ang mga kasama niyang pumatay kay Ninong. Anak, saan ka naman pupunta? Huwag ka mag-alala, Nay. Kaya ko pong sarili ko. Patutunayan ko sa mga tao na hindi akong pumaslang kay Ninong. Hindi ako magnanakaw. Kundi ang mga pamangkin niya na gustong umangkin sa kanyang mga ari-arian. Pati ang buhay ng anak niya si Daniela ay nanganganib din. Alam kong hindi mo magagawang patayin si Lucio dahil pamilya na ang turing niya sa atin. Maging kami rito hindi nakatakas sa pang-uusig ng mga tao.
Maging si Daniela, hindi makapaniwalang magagawa mo yun sa ninong mo. Hindi naman talaga akong pumatay kundi ang walang yan Troy na yun. Aalis na po ako, Nay. Bago pa may makakita sa akin dito. Mag-iingat ka, anak, ha? Matipid ng ngiti ang tugon ng binata sa kanyang ina at agad na umalis. Nakasalubong niya sa daan si Troya at nagtama ang kanilang paningin. Buhay ka? Bakit? Akala mo ba inuud na ako? Sa akin mo pa pinaako ang kasalanan mong hayop ka? Pagbabayaran mong ginawa mong tukininong Lucio at sa akin. Yun ay kung paniniwalaan ka pa ng mga tao, lalo na ng pinsang kong si Daniela. Ikaw ang tinuturo ng mga tao na pumaslang kay tanda. Hayop ka, Troy. Tarantado ka. Hinding-hindi ka na makakabalik rito dahil mainit ka na sa mga tao, maging sa mga kapulisan. Yan ang akala mo. Hindi man aayon ng batas sa akin. Ako mismong sisingil sa inyo sa pagkamatay ni Ninong. Aray! Hindi ako makahinga. Ay, bitiwan mo ako! Papatayin kitang hayop ka! Nanilisik ang mga mata ni Joel habang sinasakal niya si Troya. Bagamat may mga taong papalapit sa kanilang kinaroroonan, kaya't binitiwan niya ang lalaki. Siniswerte ka pa rin hayop ka. Sa susunod nating pagkikita, hindi lamang yan ang aabutin mo, traidor! Tulungan niyo ako! Dakpin niyo siya! Siya ang pumatay kay Chong! Sinungaling! Ikaw ang pumatay dahil gusto mong makuha ang lahat ng pera niya! Tumakbo si Joel patungo sa kasukalan dahil hinahabol siya ng mga tao. Ngunit nasisiguro niyang natakot si Troy nang makita siya sa pag-aakalang patay na siya at nilapa ng mga hayop sa loob ng gubat. Gusto mo ng laro ha? Pwes, ibibigay ko yun sa'yo, gunggong. Sino ang tinatawag mong gunggong? Ha? Hindi naman kita inaanor yan ah! Ay, kayo po pala Manang Lokring. Hindi po kayong pinagsasabihin ko ng ganun. Yung lalaki na kaaway ko. Akala ko kung ako dahil matatamaan ka talaga sa akin. Tulungan mo na nga lang ako magbitbit ng mga kamoteng kahoy. Ang dami kong nakuha rito, oh. Akin na po yan. Umalis na po tayo rito. Mukhang may mga paparating Mami, agawin pa nila yung mga nakuha niyong pagkain. Ay, subukan lang nila. Tatabasin ko ang mga kamay ng mga walang ya. Tayo na nga po. Uminit na naman yung ulo niyo Alam kong gutom na naman kayo kapag nanlilisik na naman yung mga mata niyo. Kanina pa ako gutom. Hindi kasi ako nakapananghalian Palubog na ang araw hindi pa ako kumakain. Tutulungan ko na po kayo magluto nito. Gutom na rin po ako Wala bang pagkain sa pinuntahan mo? Wala po Ay, ano ba yan? Bakit wala? Inubos kasi ng mga mandurugas Ituturo ko po sa inyo kung sino siya sa susunod na pagkikita namin. Nagkita pala kami kanina nung lalaking gustong pumatay sa akin. Akalain niyo yun? Ako pa ang pinapalabas na pumatay kay Ninong. Pinaghahanap na daw po ako ng mga kapulisan. Nadaanan ko nga kanina na may lamay sa bahay ng lalaking madalas na nagbibigay ng pagkain sa akin. Siya yung pinatay, si Ninong Lucio. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sinabi ko po sa inyo, no? Ay, nakalimutan ko siguro. Kailangan kong hanapin ang pumaslang sa kanya. Kaya pala, hindi ko na siya nakikita sa palayan at wala nang nagbibigay sa akin ng pagkain. Manang, tulungan niyo po ako. Pagbabayarin natin yung mga taong pumatay sa kanya. Nanganganib din po kasi yung buhay ng kanyang anak. Kayo, malaya kayong nakakagala sa baryo. Samantalang ako'y pinaghahanap ng mga tao at otoridad. Nakikiusap po ako sa inyo na bantayan niyo po yung anak niya. Hindi ko naman kilala yon. Di ba alam niyo naman po yung bahay ni Ninong? Yung sinabi niyong matandang lalaki na nagbibigay sa inyo ng pagkain. Kung maaari po manmanan niyo po yung bahay niya. Para naman malaman natin kung may masamang balak sila kay Daniela. O sige, hahanapin ko ang Daniela na yan ha. Basta kailangan bigyan niya ako ng pagkain ha. Kaibiganin niyo po siya. Mabait yun. Muling nanatili sa gubat si Joel kasama si Tandang Nokring. Habang si Troy naman ay hindi mapakali dahil mabibisto ng mga kababaryo na siya ang tunay na salarin sa pagpatay kay Mang Lucio. Dahil buhay pa si Joel sa pag-aakalang patay na ito dahil sa matinding pinsala na natamo nito.
Lintik, buhay si Joel. Kailangan nating hanapin ang gunggong na yun bago pa tayo maunahan na magsabi sa mga otoridad. Paano siya nabuhay? Gayong ang lalim ng pagkakasaksak ko sa kanyang dibdib at tagiliran. Malapusa rin pala ang mokong na yun eh. Sa gubat siya nagtatago, kaya kailangan natin siyang hanapin doon. Mapapawalang bisa ang pagkakalat natin na siya ang pumaslang kay Chong. Tsaka sa akin naiiwan ni Daniel ang mga pinaparentahang sakahan dahil galit siya sa pamilya ni Joel. Mga walang saysay ang lahat ng pinaghirapan natin kung mananatiling buhay ang Joel na yun. O siya, sasabihan ko yung mga tropa na maghanda mamaya. Puputulin ko na ang leeg ng ulol na yun para masiguro kung patay siya. Kuyumang kamaong nagngingit-ngit sa galit si Troy nang maalalang muling pagkikita nila ni Joel. Hindi niya sukat akalain na sa dami ng saksak nito sa katawan ay nakayanan pa ng binata na makaligtas. Sumapit ang araw ng libing ni Mang Lucio at dumalo si Tandang Nukring. Nakilala niya si Daniela na pinababantay ni Joel sa kanya. Si Joel naman ay nagkukubli sa kakahuyan habang tinatanaw ang mga taong dumadalo sa libing. Nakita niya roon ang kaibigan ni Troy na si Nanding na siyang naalala niyang sumaksak sa kanya sa dibdib. Kasama pa nito ang 3 pinsan habang nag-uusap. Matapos ang libing ni Mang Lucio, ay agad na umuwi sina Daniela sa kanilang bahay kasama ang mga pinsan nito. Bagamat habang naglalakad ay tumabi si Tandang Nukring sa kanya at nakipag-usap. Ikaw siguro si Daniela, ano? Ay napakaganda mong bata. Alam mo bang mabait yung tatay mo? Madalas niya akong binibigyan ng pagkain sa tuwing nakakasalubong ko sa daan. Hoy, tanda! Layon mo nga yung pinsan ko. Baka mahawa pa sa kapangitan at baho mo. Aha! Natatandaan kitang lalaki ka! Ikaw yung lalaki na muntik na akong pagsamantalahan! Sa tanda at pangit mong yan, kahit na gumuho man ang mundo, hindi ako magkakagusto sa'yo. Nananaginip ka ng gising Malis ka na nga rito! Sige, alis! Bukod sa pagiging manyakis mo, ikaw yung panay hingi ng pera sa mabait na matanda. Nagagalit ka pa kung hindi ka mabibigyan. Siguro, ikaw ang pumatay sa kanya, ano? Aba, ako pa ang pagbibintangan mo Umalis ka rito, tandang baliw! Bakit nagagalit ka? Baka naman totoo na ikaw ang pumatay sa mabait na matanda. Dahil gusto mong kunin ang pera niya. Naaamoy ko ang sama ng ugali mo. Mabaho pa kaysa sa akin. Lumakad palayo si Tandang Nukring at muling napalingon kay Daniela. Nanimoy may ibig sabihin. Gustong suntukin ni Troy ang matanda. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil maraming tao ang naroon. Saglit na napalingon si Daniela sa pinsana at kitang-kita niya na animoy taranta itong nagpaliwanag sa kanya. Lingid sa kaalaman ng lalaki na bago sila pinuntahan ng matandang babae ay nasabi ni Joel kung sino ang pumatay kay Mang Lucio. Walang kaalam-alam si Troy na magkasama silang dalawa sa gubat. Huwag kang maniwala sa matandang yun, Daniela. Hindi ko magagawa ang bintang niya sa akin. Mahal ko kaya si Chong. Hindi ko siya kayang saktan. Mas hindi magagawa ng anak kong patayin si Lucio. Dahil itinuring niya yung ama kahit hindi niya kaano-ano. Pero ikaw, na kahit kadugo ka niya, wala kang pakundangan ng bastusin ang tiyuhin mo. Magmamaang-maanga ka pang hayop ka. At ang anak ko pa ang ituturo mo. Aling Perla, bakit nandito ka? Hindi ba't pinagbawalan na kayong lumapit kay Daniela? Baka siya naman ang isusunod ng pamilya mong mamamatay tao. Nandito ako para sabihin sa inyo na walang kasalanan ng anak ko si Joel. Na mali ang lahat ng akusasyon niyo sa kanya. Maging siya nawawala ng dahil sa'yo. Nararamdaman kong may kinalaman ka sa nangyari. Hoy, tanda! Magdahan-dahan ka sa mga salitang kumakawala sa bibig mo Baka ipakulong kita. Ang anak mo ang pumatay kay Chong. Kaya nga nawawala siya, di ba? Tsaka ang pamilya mo ay manggagancho dahil mga sip-sip kayo. Hindi pa kayo nakontento sa lupang binigay ni Chong sa inyo. Gusto nyo pa siyang lamangan. Huwag mo kaming baliktarin.
Dahil ikaw lang naman ang gusto umangkin sa pagmamayari ni Lucio. Madalas mo siyang ginugulo sa tuwing hindi ka niya napagbibigyan. Dahil lasinggero ka at bastos. Hindi na mapigilan ni Aling Perla ang humagulgula dahil sa pagtatanggol sa kanyang anak, maging sa kanyang pamilya. Naging mabuti silang tauhan ni Mang Lucio, ngunit sila patong pinagbibintangan ng masama. Nagpaliwanag si Aling Perla kay Daniela, ngunit pilit siyang inilalayo ni Troy at ang mga kapatid nito sa dalaga dahil gusto nilang itatak sa isip nito na masama ang pamilya na pinagkatiwalaan ng kanyang ama. Nakita ni Joel mula sa kanyang pinagkukublihan ng pagtulak ni Troy sa kanyang ina. Gusto niyang sugurin ng lalaki, ngunit pinigilan siya ni Tandang Nukring. Hayaan mo na sila. Hindi naman pababayaan ng mga kapatid mo at tatay mo ang iyong ina. May araw din ng lalaking yan. Napakasama niya, Manang. Pati ang pamilya ko'y pinahamak niya. Pagbabayaran niyang lahat ng ginawa niyang to sa amin. Kami pa talagang pinalabas niyang may masamang hangarin kay Ninong. Huwag kang magpadalos-dalos sa iyong mga hakbang. Bigyan natin ng leksyon ng lalaking yan. Pero bago yan, umalis na muna tayo rito. Baka may makakita sa atin. Kinagabihan na. Uminit na naman ang katawan ni Joel. Napansin din niya na naghahaplos ng langis sa buong katawan si Tandang Nukring. Manang, nakakaramdam ka rin ba ng pagbabago sa iyong katawan? Oo, kabilugan ng buwan ngayon. Oh, eto, magpahid ka rin. Kahit papaano'y nakokontrol mo na ang iyong sarili dahil hindi ka na masyadong natataranta at aligaga. Umiinit pa rin ang mga kalamnan ko. Normal lang yan. Sandali, parang may nadidinig ako mga yabag papasok ng gubat. Naaamoy ko rin ang mga taong yon. Nagkubli sa talahiban sina Joel at Tandang Nukring at sinundan ang kanilang pandama kung saan naroon ang mga kalalakihang pumasok sa gubat. Maghiwa-hiwalay tayo. Alam kong dito lang nagtatago ang Joel na yun. Gusto pa tayong isahan, ha? Sisirain pa ng gagong yun ang mga plano ko. Akala ko talaga patay na yun eh. Pambihira na nabuhay pa ang gunggong na yun. Kaya kung sino man sa inyo ang makakita sa kanya, gilitan nyo kagad ng leeg o di kaya putulin nyo na yung ulo. Huwag na natin bigyan ng pagkakataong buhayin ng lalaking yon. Naitatak na sa isip ng mga tao na siyang pumatay kay Chong. Kaya dapat hindi tayo mabisto. Basta huwag mong kalimutan yung hatian natin ha. Sus, yun lang pala eh. Sa akin na iniwan ni Daniela mga pinaparentahang sakahan. Kaya tiba-tiba na tayo. Tsaka yung bahay niya, sa amin pansamantalang iniwan. At kapag nagkatsyempo na naman, yung maganda kong pinsan ang isusunod na ibabaon natin sa lupa. Makuha lang niya ang pera sa bangko. Napakatalino mo talaga, tol. O siya, doon na kayo banda. At sa kaliwa naman kami. Basta, patayin niyo na ang Joel na yon para wala na tayong problema. Narinig niyo yun, Manang. Pinagpaplanuhan nilang patayin si Daniela. Walang hiya talagang lalaking yun. Oo naman. Hindi naman ako bingi eh. Lumuso pa talaga sila dito sa gubat. Pwes, paglalaroan natin sila. Sige, gusto ko yan. Ako nang bahala sa Troy na yan. Pero huwag niyo siyang papatayin kagad. Dahil papaaminin pa natin sa krimen na kanilang ginawa. Hindi siya pwedeng mamatay na hindi nalilinis ang pangalan ko. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Nagulat si Joel lang unti-unting nagbago ang itsura ni Tandang Nukring. Tila kawangis ito ang aso na may mahabang buhok at pasinghot-singhot pa ito. Alam mo bang naaakit daw siya sa mahahaba ang buhok? Sa tingin mo ba, maaakit pa siya sa itsura kong ito? Siyempre hindi. Dahil matatakot siya sa inyo. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang tapang niya. Basta alalahanin niyo na hindi siya pwede mamatay kagad, Manang. Oo naman. Siya. Ikaw na ang bahalang manakot sa ibang kasamahan niya. Mag-iingat kayo. May mga patalim silang dala. Wala akong pakialam. Kumaripas ito ng takbo sa talahiban at palinga-linga sa paligid.
Samantalang si Joel ay patuloy na nakikiramdam sa mga taong naghahanap sa kanya. May mga kaluskus ako naririnig. Ayun, may anino ako nakikita. Doon siya sa bandaron nagtatago. Sigurado ka ba nandito siya? Paano kung mababangis na hayop lang palang nandito at namamalikmata ka lang sa mga nakita mo? Anong namamalikmata? Nagkaharap kaming dalawa at sinakal pa ako ng hayop na yun. Dito ko siya banda nakitang pumasok. Kaya't sigurado kung dito siya nagtatago. Talasan mo na lang mga mata mo dahil nandyan lang siya sa paligid. Malakas ang palakas sa mga kaluskus doon. Baka natakot na siya sa atin. Sige, tumakbo ka hanggat gusto mo. Isang malaking pagkakamali mo kung bakit nagpakita ka pa sa baryo. Akala mo talaga masisira mo lahat ng plano ko, ha? Pues, ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, wala ka na magagawa dahil kapalaran ko ng yumaman at ikaw itinadhanang mamatay. Kanina tapang mong sugurin ako, ha? Lumabas ka na sa lungga na pinagtataguan mo, bata! Nandito na ako! Nakita nilang tumakbo ito, kaya't sinundan nila ng nakatago sa tanahiba. Hanggang sa huminto ito sa tapat ng puno ng malaking akasya at nakatalikod na animoy hinihingal. Pagod ka na ba magtago, bata? Alam mo bang hindi ka makakatakas sa amin? Kung gusto mo magpahinga, kahit habang buhay pa. Ako ba ang kinakausap mo? Kanina mo ba kasi ako sinusundan eh? Sino ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ikaw si Joel. Sinabi ko na sa iyo na baka mabangis na hayop ang nandito eh. Hindi lang mabangis na hayop, kundi isa siyang aswang. Hindi ba? Sinabi mong natitipuhan mo ang mahahabang buhok? Pues, natitipuhan ko rin ang lalaking matapang na kagaya ninyo. Kaya, halina kayo. Gusto ko angkinin niyo ko. Alam niyo ba, hindi pa ako nagkaroon ng kasintahan sa buong buhay ko. Baka sakaling kayo na ang itinadhana para sa akin. Lalo na ikaw, lalaki. Tol, ikaw ang gusto ng aswang na yan. Kaya, bahala ka na dyan. Hoy! Tigil-tigilan mo ako sa pagiging ilusyonada mong balaruha ka dahil ang pangit mo! Aba, suplado. Yan ang gusto ko sa isang lalaki eh. Kahit malayo ang kinaroroonan ni Joel, ay naririnig niya ang usapan ni na Troy at ng matandang aswang. Dahil lumakas ang kanyang pandinig nang siya'y maging ganap na aswang. Sige na, halikan mo na ako. Lumayo ka! Kung ayaw mong tabasin ko yung pangit na mukha mo! Hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na makatikim ng lalaki sa buhay ko. Lalo ka na. Umalis ka sa harapan ko! Alis! Hinataw ni Troy ng itak ang matandang aswang. Ngunit maliksi itong nakailag. Gamit ang mahaba nitong buhok, ay pumulupot yun sa paa ng dalawang lalaki at ibinitin sila ng patiwarek. Huwag na huwag ninyo akong galitin dahil wala akong patawad sa mga taong kinamumuhian ko. Pero kung ibinibigay naman ang aking gusto, hindi ko naman pinapatay. Tol, pumayag ka na kasing makipaghalikan sa kanya. Mamaya patayin yan. Mas gugustuhin ko pa mamatay kesa makipaghalikan sa kanya. Talaga ba? Akala mo ba hindi ko alam na kayong pumatay sa matandang lalaki na inilibing kanina? Sinong matandang lalaki? Anong pinagsasabi mo? Magmamaang-maangan ka pa? Kung ayaw mong ikalat ko sa baryo ang katotohanan, kailangang sundin mong lahat ng kagustuhan ko. Dahil kung hindi, mawawala ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Sino ka bang aswang ka? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Inilapit ni Tandang Nukring ang malaki niyang bunganga sa nakabiting patiwarik na si Troy. Siniil niya ito ng halik hanggang sa mahirapang huminga ang lalaki. Ilang sandali tumigil din siya
at nasisihang makita ang reaksyon ng lalaki. Pre, ang baho ng hininga mo! Ganito pala ang pakiramdam ng halik. Abay, ang tamis na labi mo, ha? Lumayo ka sa akin! Chupay, umalis ka! Yang kasama ko na lang ang halika mo. Sigurado magugustuhan mo siya. Bakit ako? Ikaw tong natipuan niya. Hoy, aswang! Layuan mo ako! Halos mahimatay si Troy nang ibagsak siya ng matandang aswang at muling siniil ng halik. Habang isang kasama nito'y itinali ng aswang sa puno ng akasya. Pakiusap, huwag mo akong pagsamantalaan! Bitawan mo ko! Pinapainit mo kasi ang katawan ko. Lalo akong ginaganahan kapag nagtatapang-tapangan ka. Bitawan mo ko! Hayop ka! Grabe naman si Manang. Piniglaruan talaga niya si Troy. Sandali, may paparating. Boses ni Troy yun Punta natin sila. Baka nakita na nila si Joel. Kailangan ko magpakita sa kanila. Hindi pwedeng lahat sila nandun sa kinaroroonan ni Manang. Lumabas ng pinagkukublian si Joel at nagpakita sa tatlong lalaki na naghahanap sa kanya. Wari tumakbo siya ng dahan-dahan at nagkunwaring natisod. Si Joel! Hulihin niyo siya! Diyan ka lang pala nagtatago Pinahirapan mo pa kami. Ano bang kailangan niyo sa akin? Wala naman akong kasalanan sa inyo Ang kasalanan mo lang naman sa amin ay nabuhay ka pa. Bakit? Dahil natatakot kayo mabunyag ang katotohanan na kayong utak sa pagkamatay ni Ninong? Pagbabayaran yung pagpasalang niyo sa kanya at sa pagsira niyo sa buhay ng pamilya ko. Maging sila'y pinaratangan ng kung ano-ano dahil sa kawalang hiya niyo. Ang daldal mo rin pala, Joel. Sabihin mo na kung anong gusto mo sabihin ngayon. Dahil sa pagkakataong ito, ibabaong ka na namin sa limot. Yan ay kung papayagan ko kayo. Tumingala si Joel sa bilog at maliwanag na buwan Unti-unting humaba ang kanyang tenga at nguso na animoy mahalin tulad sa aso. Tinubuan din ng mayayabog na itim na balahibo ang kanyang dibdib dahilan na napatras ang dalawang kalalakihan nang makita siya ng mga ito. Anong nangyayari sa mukha mo? Bakit ka nagkakaganyan? Nang dahil sa inyo kaya ako nagkaganito. Ngayon yung pairalin ng inyong tapang. Naging aswang ka? Kayo ng pamilya mo lahi ng aswang? Hindi. Ako lang ang ganito. Dahil sa tulong ng mababangis na hayop dito sa gubat. Bakit parang takot na kayo sa akin ngayon? Huwag ka lalapit. Isasaksak ko sa yung patalim na ito. Eh di saksak mo. Akala mo ba'y natatakot ako sa inyo? Sisip-sipin ko lahat ng dugo ninyo. At sisimutin ko ang lahat ng inyong laman loob. Patayin niyo siya! Naduwag na ang mga kasama mo. Hindi na kayo makakalabas ng buhay dito sa gubat. Malaking pagkakamali nyo ng tumungtong sa teritoryo ko. Hoy, kayong dalawa! Ano pang hinihintay nyo? Patayin niyo siya! Nanginginig ang mga kamay na hinataw ng dalawang kalalakihan ng aswang na si Joel. Ngunit nakailag ang binatang aswang at malakas niyang tinadyakan ng dalawang lalaki na muntik nang sumaksak sa kanya. Hinawakan niya ang paa ng mga ito at paulit-ulit na ibinagsak sa lupa. Dahilan namang hina ang dalawang kalaban nito. Kinuha niya ang mga patalim at hinabol ang lalaking tumatakas. Saan ka pupunta? Pakiusap. Huwag mo akong saktan. Si Troy. Si Troy ang singilin mo sa lahat ng atraso niya sa'yo. Siya naman ang mastermind ng lahat ng ito Siya nag-utos sa amin na pagnakawan si Mang Lucio kapalit ng pera na makukuha namin. Sa mga tao at kapulisan mo yan ipaliwanag. Lilinisin niyo ang pangalan ko. Dahil kung hindi, dudukutin ko ang puso mo at ipapakain ko sa mababangis na hayop dito sa gubat. Naiintindihan mo ba ako? Oo. Basta't huwag mo lang akong papatayin, pakiusap. Maging ang pamilya ko'y kinamumuhian ng mga tao dahil sa agagawa niyo. Hindi ako papayag na sisirain lamang yung reputasyon ng aking pamilya dahil sa pansariling interes sa mga batugan at walang hiyang katulad niyo. Pakiusap, ilayo mo yung itak sa leg ko. Kating-kati na ang kamay kong gilitan ka ng leeg. Maawa ka. Pakiusap, huwag mo kong patayin. Bibitiwan na sana ng binatang aswang ang lalaki. Ngunit malakas siyang hinampas ng kasama nito sa likod.
gamit ang malaking sanga ng kahoy. Dahilan para magulat siya at ihagis ang lalaki na kanyang sinasakal. Tumilapon ito't nabunggo sa puno at nawala ng malay. Gusto niyo talaga ng laban? Pwes, hindi ko kayo uurungan. Sige, lumapit ka! Dahil babalatan kita ng buhay, aswang ka! Kayo ang babalatan ko ng buhay at ipapalata ko sa mababangis na hayop dito sa gubat. Isa ka palang halimaw, Joel. Sa kabila ng pagiging tahimik mo noon, may lihim ka palang tinatago. Tarantado ka talaga. Ako pa talagang palalabasin yung masama. Kayo na nga ito nagpahamak sa akin. Kinutusan ni Joel ang lalaki dahil sa inis. Muli niya itong sinampala nang magsalita pa itong muli. Isang salita pa. Hihilahin ko na talaga yung dila mo. Oh, kumusta kayo rito? Mukhang nagkakainitan kayo rito, ha? Ito kasi mga damuhong ito pinapainit ang ulo ko. Siya, dalhin mo na yung mga lalaking yan doon sa lugar na pinagdalahan ko doon sa dalawa. Ay nako, napakasarap palang halikan ng Troy na yon, ha? Amoy alak lang ang bunganga pero siya ang mas masarap sa kanilang dalawa. Uy, baka gusto mo rin ng tatlong ito, Manang, ha? Siya, dalhin mo na sila roon para matikman ko. Saan niyo kami dadalhin? Aray! Bitawan mo ako! Huwag na maraming pangtanong, ha? Naririndi na ako sa boses ninyo. May kasama ka pang aswang? Pamilya ng aswang pala kayo! Ang daldal lang isang yan, ha? Siya ang isusunod ko mamaya pagdating natin sa kubo. Narinig mong sinabi niya, Manang? Ikaw daw ang isusunod niya. Dahil ang ingay-ingay mo. Anong gagawin niyo sa akin? Huwag! Maawa kayo sa akin! Si Troy ang singilin niyo dahil napagutusan lang ako! Huwag ka na magpaliwanag pa. Dahil mamaya ang hatulin niyo. Ang hihina ng dalawang yun, iho. Akalain mo nahimatay ka agad. Bakit naman ang isang yan palaban? Ikaw nang bahala sa kanya, Manang. Akalain mo yun? Hindi ka man nagkaroon ng kasintahan ng kabataan mo. Magiging lima kagad ngayong gabi. Isa lang ang gusto kong ibahay, iho. Baka magselos ang iba. Aba, may ganun? Iba ka rin, Manang, ha? Dinala nila ang tatlong kalalakihan sa kubo kung saan nakatira si Tandang Nokring. Nadat na nilang nakatali na sa dalawang puno sina Troy at ang isang lalaki. Pakaulan mo kami rito! Mga aswang pala kayo, ha? Kanina ka pa, ha? Ang ingay-ingay mo! Mga demonyo kayo! Pakawalan niyo ako rito! Hindi ka talaga titigil, ha? Kailangan mo na talagang patahimikin, gunggong ka! Itatali ko lang tong dalawa. Ikaw nang bahala sa kanila. Dahil magpapahinga na po ako, Manang. Hinawakan ito sa magkabilang pisngi ang lalaki dahil patuloy pa rin ito sa kasisigaw. Tinitigan siya ni Tandang Nokring na nooy nanumbalik na sa normal ang anyo bilang matandang babae. Anong gagawin mo, ha? Umalis ka nga sa harapan ko! Ayoko makita yung kapangitan mo! Alam mo, nakakabingi na yung boses mo. Pero ito lang ang alam kong solusyon upang manahimik ka. Lumayo ka sa akin! At dinuraan mo pa talaga ako sa mukha, ha? Akala mo ba masisindak mo ako sa ganyan? Pues, ito ang dapat sa'yo. Halos hindi makahinga ang lalaki nang silin siya ng halik ni Tandang Nokring. Nagpupumiglas pa ito, ngunit dahil nakatali sa kahoy ay hindi nito kayang makatakas. Walang yaka! Ang baho ng hininga mo! Oh, masarap bang laway ko? Tignan mo yung mga kasama mo. Nanahimik dahil kung sino man ang mag-iingay, makakatikim ng aking halik. Sige, mag-ingay pa kayo. Dahil sabik sa halik yan si Manang. Mga baliw! Oh, Manang, baliw ka raw, oh. Sino baliw, ha? Muling hinalikan ni Tandang Nokring ang lalaki nang magsalita ito. Maging ang mga kasamahan nito ay tikom ang mga bibig sa takot sa matandang aswang. Bihag ko na kayong lahat simula sa gabing ito.
Ang sino mang magtatangkang tumakas ay aking papatayin. Sa oras na magtatanong ako nang hindi nasasagot ng tama, ay papatawan ko ng parusa. Lahat ng kagustuhan ko susundin ninyo. Dahil iba akong magalit. Naiintindihan nyo ba? Paano po silang sasagot? Takot po silang mahalikan nyo. Ay, oo nga pala. Sa oras na magtatanong ako, dapat sagutin ninyo. Dahil kung hindi, hahalikan ko kayo ulit hanggang sa magsawa ako. Pigil ang galit ni Troya dahil nangihina na ang katawan niya sa ginawang pagromansa sa kanya na matandang aswang. Buwisit na aswang na yun. Makawala lang ako rito. Tatantarin ko ng pinong-pino ang katawan nun. Ang baho-baho ng hininga, parang imburnal. Troy, parang may gusto ka yatang sabihin ah. Alam mo ba, iho, ang lalaking yan ang nagugustuhan ko sa lahat. Parang ang nabihag niya ang puso ko eh. Narinig mo yan, Troy? Nagustuhan ka ni Manang. Papatayin ko kayong dalawa. Sige lang, magpakasaya kayo. Dahil hindi magtatagal, makakaalis din ako rito. Manang, tignan mo. Malagkit ang tingin niya sa'yo. Mukhang nagustuhan niya rin yung halik mo. Nilapitan pa ito ni Tandang Lokring at hinimas-himas ang pisngi ni Troy. Halos humagalpak sa tawa si Joel nang makitang hindi maipinta na mukha ng lalaki habang iniiwasan ito ng tingin ng matandang babae. Pambihira talaga tong si Manang. Talaga nag-i-enjoy sa pakikipaglaro sa mga lalaking to. Makatulog na nga. Kinabukasan, halos mangawit sina Troy sa kahoy na pinagtalian sa kanila. Nakakaramdam din sila ng gutom at uhaw. Hoy, Joel, nauuhaw na ako. Baka naman may tubig ka dyan. Wala eh. Hindi pa ako nakakapagsalok sa ilog. Pakawalan mo ako rito at ako na ang kukuha. Alam mo, Troy, hindi pa naman ako sobrang tanga para maniwala sa iyo eh. Tiisin mo na lang yung uhaw mo. Mamaya pa ako makakakuha ng tubig. Bibigyan kita ng maraming pera. Sa akin na kasi pinagkatiwala ni Daniel ang bahay at ilang palayan nila. Hati tayo sa kita. Talaga? Alam mo, Troy, nung hindi mo pa sinisira ang buhay ko, sapat na sa akin kung ano man yung kinikita ko sa bukid eh. Hindi mababayaran ng anumang halaga ang pagsira mo sa pangalan ko at sa pamilya ko. Maging sa ginawa niyong pagpatay kay Ninong. Kahit patayin ko man kayong lahat ngayon, hindi pa rin mababayaran ng buhay niyo ang lahat ng katarantaduhang ginawa niyo sa amin. Para makabawi ako, pahihirapan ko muna kayo. Maaari naman tayong magbagong buhay eh. Kalimutan natin ang lahat na nangyari noon. Akala mo ba ganun ang kadali kalimutan ng lahat? Tanga! Parang nag-enjoy ka naman yata sa halik ni Manang eh. Walang yaka, Joel! Manang! Parang gusto na naman ng isa rito na tikman ng halik mo. Namumula sa galit ang lalaki habang matalim na nakatitig kay Joel. Lumabas ng kubo si Tandang Lokring na nakangisi habang hinahawi ang mahaba nitong buhok. Ano ba yon, iho? Tinatawag mo ba ako? Kasi po, hinahanap ka niya oh. Uy, totoo? Ay, sandali! At maghihilamos lang ako. Sige, Manang. Hoy, tanda! Kahit anong hilamos mo, hindi pa rin magbabago ang kapangitan mo! Huwag ka nang umasa na magugustuhan ka pa ng kahit sino man sa amin dito. Dahil hindi mangyayari yun! Anong sabi mo, ha? Hindi ako pangit. Ang sabi ng nanay ko. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Ginagalit mo talaga ako, ha? Gusto mo, ngayon pa lang tabasin ko na yung dila mo. Bitiwan mo yung itak. Nagbibiro lang ako. Hindi ka pangit. Ayusin mo nga ang pananalita mo kung gusto mo pang tumagal sa mundo. Kinagabihan, nakatulog sina Joel at Tandang Lokring. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Troy na makatakas. Dahil sa kanyang pagpupumiglas, ay napatid ang baging na nakatali sa kanyang katawan. Tol, kalagan mo rin kami habang tulog pa ang dalawang yun. Sandali, at kukunin ko lang yung patalim para may laban tayo sa kanila.
Kailangan ko na makaalis dito bago pa ako mahuli ng matanda at ni Joel. Tol, kalagan mo kami rito. Saan ka pupunta? Kumaripas ng takbo si Troy at iniwan ang mga kasama nitong nakatali sa mga puno. Dahil sa ingay ng isang lalaki, ay nagising sina Joel at Tandang Nokring. Lumabas sila ng kubo at pinuntahan ang mga bihag. Nalaman nilang nakatakas si Troy, kaya't hinabol nila ito. Hindi pa siya nakakalayo. Kailangan natin siyang habulin bago pa siya makapagsumbong. Manang, kailangan ko na munang puntahan si nanay. O siya, ako na ang bahala na hahanap sa kanya. Puntahan mo na ang dapat mong puntahan ngayong gabi. Sige po. Umaripas ng takbo si Tandang Nokring na nooy nagpalit ng anyo bilang aswang. Habang si Joel naman ay umuwi sa kanilang bahay upang ipaalam sa kanyang mga magulang ang naisip niyang plano. Kahit na isang ganap na siyang aswang, hindi pa rin niya magawang pumatay ng tao, kundi gusto niyang panagutin sa batas ang tunay na salarin. Samantala, walang lingon-lingon na tumakbo palayo si Troy palabas ng gubat. Ngunit bigla siyang nagulat nang may humarang sa kanyang harapan. Saan ka pupunta? Sige, lumapit ka! Kundi isasaksak ko to sa'yo! Ganun ka na ba kasama? Maging ang mga kasamahan mo'y iiwan mo, makaligtas ka lang? Mga demonyo kayo! Nararapat lang na patayin ng Joel na yon! Ikaw ang mas masahol pa sa demonyo! Dahil mamamatay tao ka! Hindi kami katulad mo! Normal kang ang tinuringan. Pero ang itim ng budhi mo at wala kang awa! Maging ikaw papatayin ko kung hindi ka aalis sa harapan ko! Sinugod ni Troy ang matandang aswang. Hinataw niya ito ng itak kaya tinamaan ito sa balikat. Sinabunutan pa niya ito kaya nagpagulong-gulong sila sa damuhan. Hindi ka nasisigatan pa ng araw na aswang ka! Maging ang Joel na yun, babalikan ko para magkakasama na kayong ililibing sa hukay! Sino ang ililibing mo sa hukay, ha? Joel! Ako nga! Malakas na hinataw ni Joel gamit ng sanga ng kahoy ang ulo ni Troy. Dahilan na dumilim ang paningin nito at mawala ng malay. Manang, nasaktan ho ba kayo? Ay, nasugatan ako sa balikat, pero hindi naman masyadong malalim. Kaya ko namang pagalingin ito. May langis pa ako rito. Gagamutin ko na kayo. Kaya kong gamutin ang sarili ko sa pamamagitan ng aking laway. Ang dami namang gamit ng laway niyo, Manang. Huwag mo nga muna akong istorbohin. Itali mo na lang ang lalaking yan. Mamaya magising pa yan at makatakas. Ay, oo nga pala. Kumuha ng baging si Joel at itinali niya yun sa kamay at paa ni Troy. Namilog ang kanyang mga mata nang makitang humaba ang dila ni Tandang Nokring at dinilaan ito ang sugat sa balikat. Ilang sandali pa'y unti-unting tumigil ang pagdurugo nito at naghilom ang sugat. Ganun lang kabilis gumaling ang sugat niyo? Ay oo, basta hindi lang tanso ang makakasugat sa ating mga aswang. Di ba? Niyanggaw mo ko sa pamamagitan ng laway niyo. Di magiging aswang din sila, Troy, dahil siniil mo siya ng halik. Hindi ko naman sila inusala ng orasyon kaya't hindi sila naging aswang. Ayokong maging aswang sila dahil gagamitin nila ang kanilang lakas laban sa atin. Hindi pa nga aswang ang isang to parang demonyo na kung umasta. Sa bagay, parang leader pa nga ng mga demonyo Kinarga ni Joel si Troy patungo sa isang madilim na silid at pinaupo sa silya. Ilang sandali pa'y binuhusan sa ni Nokring ng malamig na tubig upang mahimasmasan. Mabuti! Gising ka na! Nasaan ako? Anong gagawin mo sa akin? Nandito ka sa lugar kung saan tayong dalawa lamang. Pero kung gusto mong palayain kita at makabalik ng baryong tinitirhan mo, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Kung bakit mo pinatay ang matandang lalaki na palaging nagbibigay sa akin ng pagkain. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hindi ako ang pumatay sa kanya, kundi si Joel. Hindi ka ba nagsisinungaling niyan?
Bakit ako magsisinungaling? Hindi nga ako pumatay sa kanya eh. Bakit? Sinabi ng mga kasamahan mong ikaw daw ang utak sa pagkamatay niya. Hindi nga ako. Ang kulit mo rin eh, no? Inilapit ni Tandang Lukring ang kanyang mukha sa mukha ni Troy at akmang hahalikan niya ito. Nandidilat pa ang mga mata ng lalaki at pinilig-pilig pa nito ang ulo. Sige na, sasabihin ko na ang totoo. Basta ilayo mo na yung mukha mo sa akin. Ako ang pumatay kay Chong Lucio. Kinuha kong pera at mga alahas niya dahil ayaw niya akong pautangin. Pakawalan mo na ako rito dahil nasabi ko na sa iyo lahat. Mabuti naman inamin mo rin. Sa ating dalawa, ikaw ang halangang kaluluwa. Ipapako mo sa akin ang ginawa mong kagaguhan kay Ninong? Maging sa pagsira mo sa buhay ko at sa pamilya ko? Dahil sa katamaran mo, nagawa mong pumatay ng inosenteng tao. Anong ibig sabihin nito? Daniela, mga sir. Nandito silang lahat para marinig mismo sa bibig mo ang katotohanan. Tsaka huwag ka na mag-alala. Umami na rin yung mga kasamahan mo na trinidor mo. Mga sir, sila huliin nyo, hindi ako. Pambablackmail ang ginawa nila sa akin. Maniwala kayo. Aswang si Joel. Aswang siya. At ang matandang yan. Daniela, pinsan, wala akong kasalanan. Maniwala kayo sa akin. Nagulat si Troy nang biglang lumiwanag ang silid at naroon ang pinsan niyang si Daniela at ang dalawang pulis na kaibigan nito. Maging ang mga magulang ni Joel ay naroon din. Dinampot ng mga kapulisan si Troy at ang mga kasamahan nitong salarin sa pagkamatay ni Mang Lucio. Ganun na lamang ang paghingi ng paumanhin ni Daniela na naniwala sa sinabi ng kanyang mga pinsana upang maangkin lamang ang mga ari-arian ng yumao nitong ama. Anak, miss na miss ka na namin. Sa wakas nagkaroon din ng hustisya ang lahat. Tingnan mo, nangangayayat na ang katawan mo. Umuwi ka na sa bahay upang makakain ka naman ng maayos. Naku, Nay. Hindi naman po ako pinabayaan ni Manang Lukring eh. Siya pong tumulong sa akin nung nasa gubat ako. Lukring, salamat sa lahat ng tulong mo sa aking anak. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Mahigpit na niyakap ni Aling Perla sa Tandang Lukring. Hindi lingid sa kalaman ang ginangan tungkol sa kwento noon sa matandang babae. Ngunit hindi naging hadlang ang pagiging aswang ni Lukring upang makatulong sa taong nasa bingit ng kamatayan. Pakiusap mga sir. Huwag niyo akong dalhin sa presinto. Hindi ako salarin. Yang matanda si Joel. Mga aswang sila. Muntik na nila kami lapain sa gubat. Maniwala kayo. Naku, harapin mo yung mga preso sa bilibid. Doon ka magtapang-tapangan, Troy. Gusto ko sanang asawahin ni Manang eh. Kaso na turn off na siya sa'yo. Bibisitahin na lang kita sa presinto, Troy, kapag may panahon ako. Mga walang hiya kayo! Pakawalan niyo ako rito! Tuluyan ng pinusasan sina Troy at ang mga kasamahan nito. Napatunayan sa korte na si Troy ang utak ng krimen at ang apat na kasamahan nito. Dahil na rin sila mismo naglaglagan at nadiin si Troy sa kaso. Nakabalik sa baryo si Joel at muling pinagkatiwalaan ni Daniela sa lahat ng palayan na pinagkatiwalaan ng ama nito kina Joel. Maging ang bahay ay iniwan niya sa binata dahil wala na siyang planong manirahan sa bahay kung saan pinaslang ang kanyang ama. Anak, kahit papano ang kabutihan at katotohanan pa rin ang nanaig. Pinapanalangin ko noon na lumabas ang katotohanan dahil maging mga kapatid mo nahihirapan sa maling akusasyon sa ating pamilya. Nay, huwag na po kayong umiyak. Nandito na po ako, kasama niyo. Hindi ko lang kasi lubos maisip, anak, na muntik ka na mawala sa amin Sa kabila ng kabutihang ipinapakita natin, may mga tao pa rin talagang gusto tayong pabagsakin. Bagamat kay buti ng Panginoon dahil dininig niya ang aking panalangin. Nay, makakapagsimula na po tayo. Akalain niyo yun sa atin iniwan tong bahay. Kahit na anong pilit ni na Aling Perla at Joel kay Tandang Lukring na doon na lamang sa kanilang bahay manirahan ay ayaw pa rin ito. Sapagkat nasanay na siyang manirahan sa gubat at humihingi na lamang siya ng pagkain sa mga ito.
Sa tulong ng kaibigang albularyo ni Aling Perla, ay ginamot ito si Joel mula sa pagiging aswang. Dahil hindi pa naman ito nakakatikim ng dugo, kaya't napadali ang pagpapalabas ng naipunla sa katawan nito hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Bagamat hindi niya makakalimutan ang karanasan na minsan siyang naging aswang. Wakas,